Advisable ba ang LED bulb? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at meron tayong na-receive na question at yun nga, tinatanong tayo kung advisable ba sa kanyang H4 bulb yung LED. Okay, para sa akin kung hindi naman yan makakaapekto sa iba, like hindi yan makakasilaw sa kasalubong mo o yung nasa likod mo, nasa harap mo, para sa akin wala namang problema yan. Pero, okay, as much as possible, kung gusto mo yung ganyang setup o gusto mong i-change yung iyong bulb, sana walang modification na gagawin sa iyong kotse. Okay? Kasi, gato yan. May mga ganyan kasi na kailangan pang i-modify. May kailangan tanggalin ng mga lock or something, mahirap yun. Baka hindi na siya reversible. So, kung gusto nyo bumalik do sa original bulb, hindi nyo na magagawa. So, yun yung isang tingnan nyo mabuti. As much as possible, sana plug and play, no? And yun, do some research. Kasi, hindi pwedeng sobrang lakas din nung bulb o sobrang init nung bulb. There's a possibility pwedeng matunaw yung wire ninyo o magkaroon kayo ng short circuit. Pwedeng yung connector matunaw, or worse, yung film sa loob ng inyong headlight matunaw dahil sa sobrang init. So dapat pag-aralin yung mabuti kung ano yung perfectly fit dun sa kotse ninyo kung sakali mang magmo-modify kayo niyan. Pero as far as I know sa inspection or during registration, pag napansin din na nagbago ka ng bulb, pwedeng questionin yan at hindi kayo pumasa sa inspection. So yun yung medyo problema din ng konti, no? So kailangan nyo talaga para sa akin mas okay pa rin talaga yung stock. Kasi ito rin yung isang problema, no, kung bibili kayo ng medyo mamahaling bulb. Sabihin na nating mapundi yung isa. Ang problema ng mga mamahaling bulb, hindi ka nakakabili ng isang peraso. Unlike nung ordinary bulb, okay, nakakabili ng isang peraso. So anong gagawin mo? Bibili ka na naman ng dalawa, gagastos ka na naman ng dalawa. So anong ending? Yung isa ayos pa, pero yun, actually pwede mo siyang gamitin as reserve kung sakali man, ano. Pero kumbaga halimbawa scenario na lang, biglaan ka na lang napundihan, wala kang mabilhan. So it take days or months, or sabihin natin take days pa bago ka makabili nung kapares. Unlike nung ordinary bulb, sa mga auto shop, mabilis lang bumili. So yun yung medyo consequences din kung sakali mang bibili ka ng medyo mamahaling bulb. Else, medyo iba yung itsura. Kaya nga sinasabi ko kanina, as much as possible, avoid modification. Para kung sakali mang mapundihan ka ng klase ng ganong bulb o LED bulb, mabilis mo lang siyang maibabalik doon sa stock. O malalagyan mo siya ng stock o yung ordinary na bulb. At yun, wala kang magiging problema. So sabihin natin at the middle of the night, bigla ka napundihan. So sabihin natin may nakita ka pang bilihan, di makakabili ka kagad, or kinabukasan makakabili ka kagad. Kasi may violation din. Okay? Kung sakali mang bulag yung iyong sasakyan. So yun mga paps, no, yun yung advice ko na lang, ano. Kung advisable, okay. Para sa akin wala namang problema as long na hindi ka makakaperwisyo sa iba. Kung nagustuhan niyo yung video, paki-like na lang mga paps.